Nanawagan si House Impeachment Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na sundin ng magkabilang panig ang itinakdang araw ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Co na mahalagang maisumite sa takdang oras ang pre-trial brief dahil ito ang naglalatag ng mga posisyon at usaping tatalakayin sa paglilitis. Ayon sa kanya, ang dokumentong ito ang magsisilbing gabay sa proseso ng impeachment case. Dagdag pa niya, mahalagang magpatuloy ang proseso upang matalakay at masuri ang mga ebidensyang nakapaloob sa articles of impeachment. Samantala, isinusulong ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Anya, hindi umano watered down ang panukala dahil direktang tinutugunan nito ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng iisang pamilya sa isang lugar. Sa ilalim ng panukala, hindi maaaring sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa iisang jurisdiksyon ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang ikalawang antas. Ayon kay Adyong, mahigit 1,000 kasalukuyang posisyon sa lokal na pamahalaan ang maaaring maapektuhan ng panukalang batas. Nanawagan naman si Senator Francis Kiko Pangilinan ng agarang pagpasa ng panukalang Anti-Ticket Scalping Act. Kasunod ito ng mga naglipa ng reklamo ng talamak na scalpers at nagbebenta ng overpriced concert tickets para sa arirang world tour ng K-pop superstar BTS sa Pilipinas sa March 13 at 14 sa susunod na taon. Base sa reklamong natanggap ng senador, may mga nagbebenta umano sa halagang 30,000 hanggang 90,000 pesos kumpara sa original price na may pinakamataas lamang na presyo na 25,000 pesos para sa VIP soundcheck tickets. Ayon kay Pangilinan, hindi tama na samantalahin ng mga scalper ang pananabik ng mga fans na makita ang kanilang iniidolo. Kung kaya't layunin ng panukala na sugpuin ang mapang-abuso na resale practices sa pamamagitan ng pagpapataw ng parusa sa mga nagbebenta ng tiket na higit sa itinakdang regulated price. Sa iba pang balita, naghain ng House Resolution ang Makabayan Bloc sa pangunguna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio upang imbestigahan ang pagguho ng isang siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng investigasyon na alamin ang mga posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Hazards Law o RA 11058. Batay sa panukala, gumuho ang gusali noong May 24 habang ito ay nasa ilalim pa ng konstruksyon. Ayon sa mga ulat na binanggit sa resolusyon, nasa 30 katao ang nasawi at 27 naman ang nakaligtas matapos matrap ang mga manggagawa sa loob ng gusali. Lumabas din sa mga ulat na posibleng nakaapekto sa integridad ng estruktura ang umano'y hindi otorisadong pagdagdag ng isang palapag. Kasama sa panawagan para sa congressional inquiry ang mga lider, manggagawa at mga kaanak ng mga biktima upang mapanagot ang mga may kinalaman at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar ng trabaho. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.